Okay naman yung ano niya. Meron naman siyang supply nanggagaling from switch o si start. Tinitrigger naman niya yung ano, nagkakaroon naman ng supply dito sa coil. Pag pinindot mo yung full start, magtusok ka ng voltage dito, magkakaroon ka ng supply. Ibig sabihin, pinapalo niya yung relay, ini-start niya yung relay. Pero ito kasing dakin, itong luma, hindi nagkiklik yung relay niya. So iniisip ko baka sira yung relay, bumili ako ng bago ito, pero baliktad yung binigay. Ito yung bago, ito yung luma. Pero yung coil niya okay naman eh. Nasa 4 ohms ito naman is nasa 3.9 ohms. Halos magkatabi lang sila. Ngayon, ang gagawin ko, dahil baliktad yung binigay nila, i-reverse ko na lang sila. Ayan, binuksan ko yan. Ito yung mga cup nila, nakaganyan yan eh. Ayan o. So yung isa, ganoon naman, baliktad siya. Ayun o. Nandito yung B plus niya, yung pinaka 12 volts niya, yung supply from battery. Nandito, ito naman nandito sa kaliwa. Kaya, binuksan ko, pagpapalitin ko sa lang na yan. I-reverse ko lang yung B plus nito. Yung B plus nito, ililipat ko lang dito. Okay, yan. Kasi, pag umorder naman, baka mali naman ang ibigay nila. Sana, o kaya naman, para matesting ko, kukuha ko ng battery, i-apply mo dito, i-apply natin dito. Kung maririnig mo yung click ng relay, ibig sabihin, okay yung relay mo. Tsaka ito, i-supply natin ng 12 volts. Dapat pag nag-click yan, magkakaroon ng shorted dito. Magkukontak tong dalawang to. Ganun din doon. Pag kinontak natin dito ng 12 volts, supply natin 12 volts ito, dapat magkukontak tong dalawang to. Ganito din yun. Para malaman natin kung talagang sira itong relay. Supplyan natin dito ng 12 volts. Dapat dito magkukontak. Magkakaroon tayo ng continuity dito sa dalawa. Ganun din dito, okay? Dapat pag kinlik natin yan, supply natin ng 12 volts, dapat ito magkukontak yung contact natin. Yun ang pinaka-switch natin. Supply natin ng 12 volts, ayan. Kung magkiklik, magsishort siya o magkukontak. Ito, nag-click siya pero hindi nag-contact. Ayan, okay. Ito naman sa kabila. Ito yung bago. I-actual natin ng 12 volts din. Kailangan ito, dapat yung tester natin magkukontak yung switch natin doon. Ito, nagkontak ko. Ayan o. Yung meter, ayun o. Ibig sabihin, nagkontak yun. Mandar. Pero yung una kanina, yung luma, hindi siya nagkontak, di ba? Pero nag-click yung coil. Ibig sabihin, itong coil na to, ay itong contactor na to, yung contact nito, yung contact switch na, marami ng carbon sa loob. Hindi na siya nagko-contact mabuti. Ayan o. Ayan o. Tingnan nyo yung, ayun. Ayaw, minsan meron, minsan wala. Ayan. Kaya hindi siya nag-short mabuti. Ayan o, kung meron man. Ibig sabihin, marami na ito. Di katulad ng kanina, talagang wala siyang zero resistance. Zero siya, talagang short siya. Ito dito nagkakaroon ng resistance. Hindi nagko-contact na mabuti ito. Okay? Okay. I-reverse ko muna yung switch niya, yung mga tingnan ko kung ano magagawa ko. I-reverse ko sila. Bali kasi yung coil nito at saka yung pinaka-relay niya, yun lang ang gagamitin natin. Ganun din ito. Ito yung relay,
Ito yung pinaka-contact niya. Ito yung coil niya. Ito din yung coil niya. Ngayon, yung nanggaling dito, ilalagay natin dito sa bago. Ito yung nanggaling sa luma. Lalagay natin, parehas lang naman, ayan. Pag sakit sila, wala tayong binago. Parang, pwede namang i-reverse yan eh. Pwede namang i-reverse yan. Ito yung P plus to, ito yung ground yun. Okay lang eh. Okay lang kasi coil lang naman yan eh. Tingnan natin kasi okay lang naman siguro yan pag sa masusubok natin, okay? Jadi, ito na yung luma, pinalitan ko, kinuha ko na rin yung holder niya kasi baligtad sila. Ayan, ito na ilagay ko na. Ito guys, subukan na natin. Ayan, kasi may na yung battery niya. Try natin kung under na siya. Kasi dati pag kinlik mo ito, wala kang maririnig, hindi mo maririnig yung starter kung maandar o ano. Hindi mo maririnig yung relay. Ngayon ito na, bago na yung relay. Kinonvert na lang natin kasi sayang naman kung binalik. Sayang yung pera mo. Hindi na babalik sa'yo ulit. Yung, ano, ayan, subukan ko na yan ha. Ayun, umandar na. Okay nito. Problema lang yan, hindi umakit siguro yung gas. Pag mekanika na yun. Ito yung electrical natin, okay na yung para sa ano naman. Yung lang kung battery lang ito. Okay guys, siguro may natutunan tayo ng konti sa mga nagsisimula pa lang, yung mga gusto mag DIY. Ito na lang ang gayain nyo para makasiguro yung relay yung sira. Ayun. Tapos nakabili kayo ng mali o kaya may napulot kayo, may reserva kayo na luma, pwede natin gawin dito. Okay, thank you guys. Ito mga sir, napa-under na natin. Ayun, yung ano, converted na ano, yung maling bigay na relay, ginawa natin ng paraan. Yung kasing slot doon, yung ito, reserve lang to, walang contact ito. Walang contact, pero lagyan mo ng isa para just in case na mag-open itong ano mo, piso na putol, pwede mong gamitin yun kasi ito yung reserve na. Lalagyan natin ng reserva. Ito, reserva lang naman ito. Lagay natin dito. Yan. Bali guys, ito yung luma. Ayan ang luma. Ayan ang luma niya. Yun, kinuha ko yung ano eh. Ayan. Dahil baliktad, pag nilagay mo ito, baliktad pag ganyan. Yun o. Okay. Salamat sa panonood. Sana tangkilikin nyo yung Isko. Isko, do it wise. Electrical tayo. At sa mga aircon. At sa mga TV. Maraming salamat guys sa panonood. Please follow me. Thank you.